nagsabi sa'yo na paaabutin ko yan sa korte, ha? Masira lang kita kay Dad at sa press. Tapos na ang misyon ko. In fact, may kopya na ako niyan para kay Dad, eh. Asa na ba siya? Masisira din kita kay Daddy. Na ano? Na ganito ako? Ha? Hoy, mas gugustuhin pa niya na magkaroon siya ng anak na marunong gumamit ng niya. Hindi yung nakalambitin lang dyan sa konsensilyo mo at laging mintis ang putok. Kaya bala ko magbintis pa kaya. Kaya mo ba yan iputok, ha? Ewan ko na lang, Alberto. Ewan ko lang. Dahil ako kaya ko! Magkatapusan tayo dito. Masyado ka madaming dada. Dad! Ano bang kalokohan ito? Ha? Good evening po, Dad. Dad, sorry Dad. Medyo naparami lang hilom ko eh. Parang hindi kayo magkapatid. Lumalabas ang tunay na kulay ninyo. Na talagang posisyon ko lang ang habol ninyo. Sa palagay ninyo, sino ang matutuwa kung nagkatuluyan kayo? Ang mga kalaban natin. Sorry, Dad. Kasalanan ko po. Hindi na po mauulit, Daddy. Talagang hindi na maulit. Sa publiko, pinahiya mo sa Ernestina. Ngayon naman, pati si Alberto, kinakalaban mo na! Dad, sorry po. Hindi ko po alam yung mga ginagawa ko. Nakakasira na pala sa pamilya natin, Dad. Gusto ko lang naman po na mapalapit sa inyo, Daddy, eh. Sorry. Kailangan kita, Amanda. Magkakampi tayo sa laban natin. Dad, sabihin mo lang, I'll do anything. Ano, gusto mo hindi na ako lalapit sa press? Titigil na ako sa politics kung gusto nyo, Dad. No. Kailangan kita beside me. Work with me. Magtrabaho ka sa akin. If you wish, Daddy. I insist. Bakit para yata bigla kang bumait sa akin? Ikaw lang naman ang salbahe sa akin eh. Sige, I promise hindi na. Talaga? Kung ano ang sasabihin ko, ang gagawin mo? Hindi pa ba? Simula kaya tayo na panibago. Mag-business tayo. Ano? Kahit ano. Ikaw naman ang magaling dyan eh. Turuan mo ako. Gawin mo ang kabagay-bagay sa pamilya mo. Ngayon, kapag maayos ka na rin, edi makukuha mo yung respeto ng daddy mo. At hindi na rin ako mamimenos ni Alberto. Tutulungan mo ako? Tutulungan tayo. Mas mabuti na yung nandito si Amanda kaysa sa wala. At least pwede natin manmanan lahat ng kilos niya. Hindi mo ba naintindihan? Matalino si Amanda. Kung yan lang kinatatakutan mo, wala kang silbi. Anong pwede niya gawin? Andito palagi si Daddy. Marami. At mas marami siyang malalaman habang nandito siya. Yan lang ba ang pinoproblema niyo? Noong una, pinatira dito ng daddy niyo si Rosa Camila. Pagkatapos si Amanda. Hindi niyo ba ako inaalala bilang ina? Where's my drink? Hindi niya pwede gamitin sa akin to. Paano ka naman nakasiguro? Anino ka ba niya para sundan-sundan siya? Isang butas lang ang hinihintay niya. Pasasabugin niya yan sa'yo. Hindi niya na magagawa yon. Dahil nawawala si Panfilo. Aba, Wala sa kanya, wala sa akin. May ibang tumapos doon. ipagdasal mo. Dahil matalino nga yung lesbianang yon. Kagawa niya ng paraan para magamit yung pagkawala ni Pamphilo. Daig ka pa? Hindi ko nahintay na banggain niya ako. Babanggain ko siya. Ang una natin gagawin,
Tawagan natin ang mami mo at sabihin mo sa kanya na doon ako titira. Eh, di nalaman ni Daddy yun. At ni Alberto. Wala namang magagawa sa Alberto eh. Pag nalaman niya na doon ako, ano pa magagawa niya? Wala na, di ba? At isa pa, isipin ng daddy mo, nagpapakatino ka na. Alam mo, para sa isang chief purser ng barko, ang galing mong magplano. Ginagawa ko yan para sa'yo. Para sa atin. Sige. Tapos, Tawagan mo yung daddy mo. Kausapin mo. huwag muna yun. Bakit? Basta huwag muna yun. Hindi sanay ang mga bata na may bodyguards. Iba na panahon ngayon. Maintindihan din nila yun. Pero mas naaawa ako kay Carlito natin eh. Ayaw nang sagutin ni Rosa Camila mga tawag niya. Kaya yatang kailangan makialam na tayo sa dalawang yan. Eh, wag naman, Carlos. Wag naman natin dagdagan ng paghihirap ng dalawa. Puro na nga problema sa isa't isa yung dalawang yun eh. Pero si Carlito ay nasa gitna ng kaguluhan namin dalawa ni Leandro. I-schedule ko ang anak natin para magbigay ng testimonya sa susunod na hearing. Siya ang unang nakakita kay Gandong. Kailangan ba yun? Hindi na ako makakuha ng tulong kay Alicia o sa anak niya. Pati ba naman sarili kong anak eh, hindi ako matutulungan? Eh, paano na mangyayari doon sa dalawang yun kung magkakaganon? Pabayaan mo. Kakausapin ko si Carlito bukas. Nasaan yung anak ko? Safe na din siya. Bakit di pa kami magsama mag-ama? Hindi naman niya kailangan magtago eh. Bukas na bukas din lalabas na siya. Hindi ko man lang pa siya pwedeng makausap? Wag na muna. Hindi niya alam kung sino kumuha sa'yo. At maski sa kanya. Huwag ka muna magbabarko. Mag-eroplano ka at Panfilo. Ako ang tatawag sa'yo, hindi ikaw. Hanggang kailan ako magtatago? Panfilo, ang importante, hindi ka hinahanap ni Amores at ni Alberto. Pero hindi ako makiwalay kay Rosa Camila. Hindi ko sinasabing ihiwalayan. Huwag ka lang makikipagkita sa kanya habang nagpapatuloy yung hearing. Hindi mo alam, pag nalaman niya ng press, pagpipiyasahan kayo, paglalaro kayo. Dadalaki rin kayo nagmamahal. Alberto, Dad. i-orient mo si Amanda doon sa mga kanya gagawin. At sa kanya mo na rin pahawakan ng mga plano sa piyesa ng San Dionisio. Yes, Dad. Daddy, saan nga pala tayo pupunta? Sa batasan, dadalawin natin ang ating mga kaibigan at ilang di kaibigan. Dad, mauna na muna ako at meron lang akong dadaanan pa. Daddy, may sasabihin nga pala ako sa'yo sa kotse mamaya. Oh, sure. Makikisabay po sana ako sa sasakyan ninyo kasi may sira yung car ko. Thank you. Mami, Lucinda. Pinapahanap pa sa akin ng ate Amanda mo. hindi na niya ako kailangang hanapin dahil babalik na ako dito. Kung papayagan niya ako dito nung tumira si Nestor. Magandang umaga, ma'am. Andiyan ka na. Ano to? Sorry, hindi ko na... Ano sabi to? Aray. Ha? Ikaw naman, chismis lang. Pinag-aaksay mo ng panahon eh. Ano pa? Gusto mo akong sirain? Katulad mo.
Itiwan mo nga ako! Ba't mo pinakikinggan to? Tsaka isa pa, hindi ko naman nakausap yung reporter nito ah. Ipahanap ng reporter na yan. Ha? Gusto kong turuan ng leksyon yung reporter na yan. Sobra ka na ah. Ikaw, chismis lang, pinapakinggan mo. Eh, paano kung nasapak mo yung mukha ko? May shooting pa naman ako bukas, close-up ang kukunan sa akin, tapos bibigyan mo ako ng pasa. Paano ko itatago yun? Huwag ka na lang kasi makikipag-usap sa mga press. At sa mga nakapaligid sa'yo, huwag mo nang pagsilitain. Pagkatapos ng pelikula mo, gusto ko tumigil ka na rito. Okay? Okay? Ano? Ibig mong sabihin, ikukulong mo ako dito, ganon? God. Oh, Congressman Valiente, how are you? Governor, Dad, excuse me, I'm sorry. Yes? Mauna na muna kami ng kapartner ko. Hey, Dad. Sure. Excuse me, I'll join them. Asturias, Elaine. Mag-usap muna tayo tungkol sa fiesta ng San Dionisio. Kumusta ang hearing, Congressman? Baka kailangan mo ako. Magpasabi ka lang. Kahit pagapang, darating ako. maraming salamat, Governor. I might just do that. Lalo pat meron pa palang ibang nagbayad ng ransom para kay Ernestina. Ayun ba? Mga loyal supporters ko yun. Ngayon ko lang din nalaman eh. Nagtulong-tulong sila. But surely, Congressman, mga loyal supporters ka rin, di ba? Baka magulat ka kung sino ang mga supporters ko. Meron ka pa yatang hindi alam eh. Maghintay ka lang. Nananakot ka na ba ngayon, Congressman? Ngayon naman dapat na oras para bumahag ang buntot ko at manginig sa takot. Kung hindi napatay si Gandong, sa bibig niya mismo, maririnig mo kung ano kinalaman ni Ernestina. Baka bukas, pati pagkamatay ni Magellan, ay ibibintang mo na rin sa pamilya ko. Very funny. Isang kidnapper, isang Montemayor, magkasalungat ng statements. Sino ngayon sa palagay mo ang paniniwalaan ng tao? Aber? Ikaw, sino paniniwala mo? Si Ernestina o si Alicia? Excuse me. Elaine. Cancel all my appointments. Kahit gaano ka-importante. Pupunta ako kay Alicia. Hindi totoo yan. Nagpapaliwanag lang ako. Papaliwanag. Ang sabi mo sa akin, pupunta ka dito dahil gusto mo akong makita. Yung pala, pagbibintangan mo lang ang daddy ko na naglagay ng fake bomb sa bahay niyo. Sinasabi ko lang, posible yun dahil magkaaway sila eh. Hindi ganong klaseng tao ang daddy ko. Rosa Camila, please listen naman. Ayoko. Sabi mo sa akin, dapat hindi tayo maapektuhan dun sa away nila daddy. Eh bakit ikaw mismo nagpapasok nito? Ikaw mismo sumisira sa ating dalawa. Asturias, Elaine, Yes, Governor. mabuti pa dito muna kayo. Yes, sir. Emil, Po.
Kailan pa bumalik si Alicia dito sa bahay na ibinigay ko sa kanya nung araw? Ngayong linggo lang po, Governor. Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Kanino expedition yan? Kay Carlito Valiente po, Gov. Anak ng kalabang kong mortal. Alam kung saan puntahan ang pamilya ko. Pagkatapos ako, kung hindi pa ako magpunta rito, hindi ko malaman na dito sila nakatira. Tawagin mo! Opo. Alicia, bakit ba hindi na lang kayo pumirmi dito? Ang laki-laki ng bahay. Sa'yo naman ito ah. Nalulungkot nga kami ni Emily, lalo na ako pagka nawawala siya. Dito na kayo. Kahit isang kwarto lang kami dito ni Emily, okay na kami. Masyadong malayo sa pinapasukan ni Rosa Camila. Mapapagod yung bata. Yan ba ang totoong dahilan? Papalipas lang ako ng sama ng loob. Kaya Leandro, sino kaya to? Si Leandro, papunta raw dito. Papunta rin. Rosa Camila! Ano ba? Wag mo itulak yung pinto! Hindi na titigilan hanggang di mo tanggapin ang sorry ko. Sige na. Sorry na. Please. Promise ko sa'yo, next time hindi ko na mapasok at yung parents natin sa atin. Alicia! Angie! Angie! Biya mo na. Baka nasa likod. Puntahan natin. Opo. Rosa Camila, I love you very much. Alicia!